Puro pala kalawang yung parts, oh. Tapos putok yung fuse, oh. Putok yung fuse. Ito, isa, oh. Kapag ganyan pumutok yung fuse, sibak yung output niyan. Pambihira na yan. Tapos hindi siya nag-relay. Tapos mapapansin nyo, kalawang. Pambihira. December fills. Kakasimula pala ng araw or linggo ng November. Eto na, nagsipagpasukan na yung mga nakarang taon pa nasira. Ngayon lang pinagawa. Kumbaga, nung nasira nung mga New Year and then December, ngayon lang ulit pinagawa. And then assorted ngayon yan. Lahat ng mga technician ngayon na may mga shop, alam na nila yan or kabisado na nila yung galawan sa may shop. Pag ganitong buwan, assorted na or halo-halo na yung gawa. Kasi yung mga nakatambak na mga unit, ipapagawa na dahil ihanda na naman sa Pasko and then New Year. Ngayon, ito, Concert EB502A. Kaya magiging assorted ngayon yung mga repair natin. Ang problema rito ay dineclare kasi ni Bossing na mga control lang yung sira. Hindi ko alam kung walk-in client ko to or galing ibang lugar. Kalimutan ko na eh. Ang problema, nung pinagawa ko to sa anak ko, ang kwento muna, pasensya na kung medyo makwento tayo. Sabi ko sa anak ko, palitan mo yung mga control kasi nga dineclare na mga control lang. Ako naman si Utoy, hindi ko siya tinisting kasi nga dami nating trabaho, tayo lang mag-isa ngayon. Kaya hindi natin hindi natin na testing na. Kaya sabi ko, sige, palitan lang natin control. Ang problema, nung pinalitan ng anak ko ng control, ito bago na lahat ng control nito. Yan o, mapapansin nyo, wala nang knob, tapos bago na yung mga shafting niya. Kasi nga, pinalitan na yung mga control. Ngayon, nung tiningnan ko, nung ititesting na niya sana, sabi ko, testing mo na. Lintik na yan. Puro pala kalawang yung parts, oh. Tapos, putok yung fuse, oh. Putok yung fuse. Ito, isa, oh. Kapag ganyan pumutok yung fuse, sibak yung output niyan. Pambihira na yan. Tapos, hindi siya nag-relay. Tapos, mapapansin nyo, kalawang. Pambihira. Kaya wala, ang gagawin natin dito, bala na. Kusapin na lang si Bossing, kaya gawan na lang natin ng video to para in case may panlaban tayo. Problema nito, hindi magkasundo sa presyo. Basta bahala na. Kaysa wala naman siya magawa eh. Pag nagawa na natin to, pasalamatan na lang yan, di ba? Kaya dahil magawa natin yung unit niya. Ngayon, dahil bago na tong control, dito sa may harap naman, malinis oh. Malinis yung harap niya, wala namang kalawang, wala namang dumi. Dito lang talaga. Ngayon, ang gagawin natin, siyempre, tanggalin natin to, tapos labahan natin. Okay, labahan natin para luminis naman yung board. Pati dito, mapapansin nyo, putol na oh. Okay, itong input, tapos itong pinaka-board nya. Labahan natin, palitan natin, dapat palitan dyan. Tapos, itong output, sira yan sigurado. Okay, laban muna natin to. Ang paglalaba pala dyan guys, ang diskarte ko to ha, kung nakataga-subaybay kayo, siguro mga 3 years na nakalipas, naglalaba naman talaga ako ng board eh. May mga content naman ako naglalaba tayo ng board eh. Kaya hindi na bago sa atin to. Baka magtaka kayo bakit naglaba si Solid J. Hindi na. Sa mga solid follower natin, subscriber natin, alam nila, naglalaba rin ako. Way back pa. Okay, ito tinatanggal ko, capacitor tinatanggal ko to. Yan, tanggal to. Relay, tanggal yan. Ayan lang, ito lang, capacitor, tapos relay lang, tinatanggal ko yan. Okay, yan lang tatanggalin. Tapos, pwede nang labahan yan. Minaklas ko na yung board. Tapos, kinalas ko na yung capacitor. Kaya sabi ko nga, pag nag-uhugas ako nito, tinatakalas ko pati yung capacitor. Ngayon, meron pa akong napansin. Ito, pinag-jump pala ng unang gumawa ito. Ayan o. Yan, pinag-jumper niya. Na hindi pwede yan guys ha. Sa mga bagwang technician, para sa akin hindi pwede yan. Na i-jump mo siyang ganyan, delikado. Once na magka-problema yung circuit ng amplifier, magkaroon ng DC out, narikta mo yan, masusunog yung speaker mo. Kaya merong speaker protect yan or merong relay para protektahan niya yung DC out na lalabas galing sa may amplifier stage papuntang speaker. Kasi pag hindi nag-protect yun or hindi kapag hindi gumana ito, masusunog yung speaker mo. Okay, kaya hindi pwede ito. Kailangan kalsin natin to, tapos hanapin natin kung ano yung pinaka problema niya. Okay, tanggalin natin to. Dito na ulit tayo sa bahay, nilaban ko na ito. Yan, kahit pa paano medyo luminis na siya, kaso ayun, kalawang. Pero itong mga matatangkad, pwede pang ibaon yan.
Yan yung advantage ng transistor na paa niya ay matangkad. Pwede mo pang ibaon kasi ang kinakalawang niyan sa pinakapuno lang. Pwede pa yan kung talagang wala kang pamalit. Okay? Tapos, ito bumigay yung fuse. Makikita nyo. Ayan, bumigay yung fuse. Ibig sabihin, may output na sira niyan. Okay? Ang gagawin natin, iangat natin tong bloke na to. Angat natin tong mga bloke. 2, 4, bali 8. Para malaman natin kung saang side or saan banda yung output na may sira. Tapos, D998. Tapos, B778 yung ginamit na output transistor. Tapos, ayan na, bunutin natin yung lahat na pwedeng bunutin dito. Mga kinakalawang. Ayan, nilaban natin to. Okay. Angat ko na yung bloke. Pasensya na muna kayo kasi kailangan ko mag-double overtime nito dahil alam nyo na, magpapasko ngayon, November na ngayon. Kaya tambak na yung mga gawain, lalo mga integrated. Kaya pag mga ganito, dinadala ko sa bahay, tinotroubleshoot ko na agad para bukas, kunti na lang gagawin natin, di ba? Sayang yung oras. Ngayon inangat natin to, 4. Ang may sira na side is dito. Dito, may ikis na yan, Dalawang magkatabi na to, magkapares dito yung may shorted. Dito na side is buo. Ngayon, pakita ko sa inyo. Okay, dito, ito short to. Kailangan pantay natin. Ayan shorted siya di ba? Short. Tapos itong isa short din. Yung ito buo ito. Di yan pumalo kasi naka-reverse tayo Dito papalo to. Yan, pero hindi siya short. Dito naman sa kabilang side hindi pumalo, buo yan kasi naka-reverse. Hindi papalo, buo. Tapos ito papalo to. Ayan, pero hindi siya shorted. Okay? Ngayon, tanggalin natin to dalawa na yan. Magkapares. Tapos balik natin yung bloke. And then, bago nyo palakon yan guys bago nyo ibalik yung bloke, i-check nyo muna. Baka mamaya na-open. Tapos, tanggalin natin yan. Ayusin natin yung lahat ng mga kalawang. Bunutin natin. Dito na tayo ulit sa may shop natin. Tapos na to natin kalasin sa may bahay yung mga dapat palitan. Ngayon ito, yung mga kinalawang dito na side. 680, 33K, 3.3K. Focus, yan. Tapos, dalawang 3.3, isang 33, isang 680. Tapos, itong 1K dito, pinalitan natin dito. Kinalawang na rin. Tapos, isang 41, 48 dito sa may switching diode. Tapos, ano pa bang mga pinalitan natin dito? Okay, wala na. Itong fuse pinalitan natin kasi bumigay itong fuse dalawa. Tapos meron pala akong napansin. Kaya pala pinag-short nila ito or pinag-jumper nila yung relay dahil wala nang supply Tanggal na yung resistor diyan 100 ohms na 3 watts. Tanggal ang resistor, galing yan dito. Okay, sa main supply, galing siya diyan. Tapos tatawid dito sana para magre-reduce yan, papasok dito sa may relay section. Ba ginawa nila, pinag-jumper nila to dito. Mamaya lagyan natin yan. Sa ngayon, nag-check ako. Sira pa pala yung isang, ito 667. 647. Ito 647 ito Ayaw mag-focus. Ayan, 647 ito. Dito na side yan. Pinalitan natin to. Ayan, sira rin yan. Ngayon, ibalik natin yung supply niya. Okay, ngayon ito, naibalik ko na yung supply. Grabe itong unang gumawa nito. Okay, kanya-kanyang diskarte kasi yan Ngayon, natin iusok, wala. Wala tayong marinig na relay yan kasi hindi mag-relay yan. Walang supply yan Ngayon, DC out. DCO. Dito, ground. Ito, goods na to dito. Maring goods na to. Tapos, dito sa may kabilang side, ito yung pinalitan natin tinanggalan natin ng output niya sa pares. Okay, wala na. Tapos, bias. Meron na.
Okay, ayan o, nasa 0.4 siya o. Okay, baliktarin natin yung test prod. Yan ang kainaan ng kwan, ng digit ng analog. Kailangan mo pang i-reverse yung tester mo. Okay, ayan, goods na siya oh. Okay. Sa kabilang side, wala tayong gagalawin yan. Tingin ko goods yan. Nagdagdag ako ng output, tapos lagyan natin ng 100 ohms na 3 watts ito. Dito, lagyan natin para gagana yung relay niya. Kapag hindi gumana yan, susuyurin natin. Kasi goods ng amplifier eh. Ibig sabihin, may problema sa relay section. Kapag hindi pa rin siya gagana na nadagdagan na natin ng resistor. Nagdagdag na ako ng output transistor. Second hand lang nga ito eh. Mga bunot lang. Okay lang kahit bunot basta gumagana siya. Okay no? Kompleto na, 4 na siya. Ngayon, naglagay na tayo ng 100 ohms dito. Okay. Ngayon, pag testing ko, ayaw. Ayaw mag-relay. May problema pa rin talaga sa relay section. O natin. Pero wala nang problema yung amplifier stage natin. Wala, ayaw talaga nyo. Kaya siguro ginamper nung unang gumawa to. Ngayon, hindi pwedeng jumper natin to, siyempre. Hanapin natin kung ano yung pinaka-problema nito. Ay pumapasok naman na voltahe. Kaso lang, wala. Wala siya. Ngayon, bunutin natin yung mga parts dito. Ano ba? Bunutin natin to. Yung mga transistor na yan, bunutin natin yan, tapos check natin kung alin yung nasira dyan or ano yung nasira. Yan. Bunutin natin yan. Okay? Paganahin natin, balik natin sa dati niya. Meron ako nakitang sira na 1915. Sira, 1915. Ito siya oh. Sira yung gilid-gilid niya. Ngayon, ginawa ko, pinalitan ko na lahat. Kasi medyo nangingitim na eh. Medyo nangingitim na, kaya pinalitan na natin para sigurado na. Yan, sira to, 1915. Dapat gitna lang yung kwan nito eh. Gitna gilid dapat to. Nangyari, short na. Ngayon, yan, bago lahat yan. 9015. In 9014, pwede nyo palitan ng 5551 yan. 9015, 5401. Okay? Ngayon, balik natin. Putol ko lang yung video kasi haba lang lalo. Ayan, mas mabilis nga yung trigger niya. Oh. Mas mabilis yung trigger niya. Okay. Kaya siguro hindi nila mapatrigger nung nakaraan yon dahil yun nga, masira yung kwan, sira yung isang transistor. Ngayon, balik natin to, testing natin. Putik, sa totoo lang, mahirap gumawa ng integrated. Okay, para matapos na yung vlog natin dito, kulang na lang dito is knob. Inahanap ko yung knob niya na maliliit. Yung anak ko kasi nagbaklas nito eh, siya nagpalit ng control nito. Hindi ko mahanap pa. Eto, may kalawang pala na parts dito kanina, pinalitan ko. Yung 47 sa may ground yan eh. Tapos dito 100 ohms. Tapos dito nga, binaklas ko pa nga ulit ito eh. Kasi kulang siya sa grounding. May humming siya konti. Ay, naka-play laptop natin. Ayan oh. Budots oh. Ang ganda rin ang tunog niya kahit paano. Maasahan mo rin tong kahit mga generic na tong 5 buto na to eh. Makakon din. Ganda rin tumunog. Okay, mic naman. Testing natin. Sound check, hey, sound mic testing, check, hey. Goods na yung mic niya. Pati yung audio, okay na. Okay, hanggang dito na lang. Haba lang yung lalo yung video natin. Ito lang. Ito yung sabi ni Bossing na control lang yung sira. Control yung sira eh, dami pa lang. May putok pala yung output eh. Tapos kinalawang, nilaban natin yung board ah. Yan lang, meron ba ako naibigay sa inyo na idea? Wala eh, no? Wala eh, pasensya na. Paki-subscribe ng YouTube channel natin ha. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, pinutin mo yung bell button sa gilid, tapos pinutin mo yung all. Ayan, kapag nakapag-subscribe ka na, pinut mo na yung all, mano-notified ka kapag meron tayong upload na video. Nag-upload tayo ng video, nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.